Nadapa ang isang lalaki at nahulog, ngunit sa harap ng kanyang mga mata ay nagpakita ang isang interface ng laro kung saan gumagana ang lahat ng mga pagpipilian maliban sa pindutan ng exit game, na nanatiling hindi maklik. Napagtanto nito si Shiro na nakulong siya sa mundo ng laro. Napag-alaman na ang bagong inilabas na DLC para sa Elder Tale ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga manlalaro na nag-stuck sa laro. Dahil alam niyang hindi makakatulong ang pananatiling walang ginagawa, nakipag-ugnayan si Shiro sa dati niyang kaibigan sa pamamagitan ng listahan ng kaibigan. Ang kanilang muling pagsasama pagkatapos ng mga taon ay nangyari sa ilalim ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, 2 taon nang hindi nilalaro ni Natsugo ang laro, ngunit nag-login muli pagkatapos marinig ang tungkol sa pag-update, para lamang makita ang kanyang sarili na nakulong din. Ang lahat sa paligid nila ay ganap na tumugma sa laro. Kahit na ang mga pandamdam na sensasyon ay nadama na hindi kapani-paniwalang totoo. Sa pagkumpirma na hindi ito panaginip, nagpa siya ang dalawa na mang-alap ng impormasyon tungkol sa mundong ito ng magkasama. Bagamat nanatiling magagamit ang kanilang inventaryo at kakayahan, iginiit ni Shiro na iwasan nilang pansamantalang umalis sa bayan dahil sa hindi alam na mga parusa para sa kasawian. Sa kanilang pag-uusap, isang bato ang nahulog mula sa itaas, na nagsiwalat kay Akatsuki, isang asasin na minsan nilang naging kasama. Upang magkasya sa malupit na imahe ng isang asasin, pumili si Akatsuki ng isang matangkad na lalaki na avatar, ngunit ang pag-update ay naging napakahirap ng paggalaw. Nagpasya siyang bumili ng item sa pagpapalit ng hitsura ng karakter mula kay Shiro. Pagkabalik ng katahimikan, isang cute na babae ang bumungad sa kanila. Nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya ni Shiro mula sa pagkabalisa, nangako si Akatsuki ng katapatan bilang kanyang master at nanumpa na paprotektahan siya sa lahat ng bagay. Sa isang max level na assassin na sumali sa kanilang partido, ang kanilang mga posibilidad na mabuhay ay bumuti ng malaki. Kinabukasan, dumating ang 3 sa bayan at napaansing dumami ang bilang ng mga NPC. Tinawag silang People of the Land, habang ang mga nakulong na manlalaro ay tinawag na mga adventurer. Nang makita ang sari-saring prutas at pagkain, bigla nilang naalala na wala pa pala silang kinakain mula nang dumating sila sa mundo ng laro. Nakabili na si Akatsuki ng paborito niyang dessert. Kahit na mukhang masarap ang pagkain, parang plastic ang lasa. Pagkatapos, isang player ang nakipag-ugnayan kay Shiro. Inanyayahan siya ni Marie, ang Guildmaster ng Crescent Moon Alliance, na makipagpalitan ng impormasyon sa laro. Pagpasok sa Guildhall, humanga ang lahat sa kakaibang pananaw ni Marie. Agad na sumugod si Marie sa mga bisig ni Shiro, ang kanyang maalab na personalidad ay angkop sa kanyang tungkulin bilang isang manggagamot. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ni Shiro ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng laro. Ang teleportation gate sa pagitan ng mga lungsod ay nabigo, na naging sanhi ng maraming manlalaro na sumali sa malalaking guild. Dahil sa pag-update ng laro, ang mga halimaw at pakikipagsapalaran ay ganap na naiiba. Inaasahan ni Marie na sasali si Shiro sa kanyang koponan, dahil ang labas ng mundo ay hindi matatag, at ang pagkakaroon ng mas maraming kaalyado ay nangangahulugan ng higit na seguridad. Gayunpaman, si Shiro, na ipinagkanulo sa isang guild noon, ay tinanggihan ang kanyang alok. Pagkaalis ng lahat, pinagmasdan ni Shiro ang mga nalilitong manlalaro sa mga lansangan at nagpas siyang suriin ang sitwasyon sa labas ng beginner village sa gabi. Ngunit sa sandaling sila ay lumabas, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga level 20 na squirrel. Sa kabila ng pagiging level 90 na mga manlalaro, kara-rating lang nila sa mundo ng larong ito at hindi alam kung paano gamitin ang kanilang mga kakayahan. Kaya, ang walang katotohanang eksena ng mga halimaw na mababa ang antas na humahabol sa mga max level na manlalaro ay nabuksan. Sa panahon ng pakikibaka, si Akatsuki ay hindi sinasadyang nagpakawala ng isang malakas na kasanayan. Kahit na hindi niya alam kung paano nangyari, parang biglang naintindihan ni Shiro. Sa pamamagitan ng pag-lock sa isang target at pagsasama-sama ng pisikal na paggalaw sa mga incantation, ang mga kasanayan ay maaaring maisaaktibo. Dahil sa isang update sa laro, daan-daang libong manlalaro ang nadala sa mundo ng laro na tinatawag na Elder Tale. Hindi tulad ng mga laro kung saan ang kasawian sa laro ay nangangahulugan din ng kasawian sa katotohanan, sa mundong ito, ang bawat kasawian ay nagre-resulta sa respawn ng sa isang revival point, ngunit sa halaga ng pagkawala ng isang bahagi ng mga tunay na alaala sa mundo.
Kung ang isang manlalaro ay nasawi ng ilang beses, sila ay ganap na magbabago sa isang katutubong naninirahan sa laro. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok, napag-aralan ni Shiro at ng iba pa ang mga paraan ng pakikipaglaban sa mundong ito. Sa kanilang pagbabalik, napansin ni Shiro na may sumusunod sa kanila. Sa puntong ito, iminungkahi ni Akatsuki na kumilos siya bilang isang scout sa unahan habang sinasanay din ang kanyang kahusayan bilang isang tracker. Ang tracker ay isang uri ng subclass sa mundo ng Elder Tale. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng pangunahing klase, ang mga manlalaro ay maaari ding magsanay sa iba pang mga subclass. Ang bawat subclass ay may kaukulang mga kasanayan tulad ng stealth movement na ginagamit ni Akatsuki sa sandaling iyon. Matapos maghiwalay ang grupo, nag-alala si Shiro dahil sa mga isyu sa seguridad na binanggit ni Marie. Bagamat ipinagbabawal ang labanan sa pagitan ng mga adventurer sa loob ng mga lungsod, ang ilang mga manlalaro ay nagsasagawa pa rin ng pagpaslang ng manlalaro sa ligaw upang magnakaw ng mga bagay at ari-arian ng iba. Dahil hindi na magagamit ang mga mapa sa labas ng lungsod ngayon, ang rate ng tagumpay ng mga ambush ay tumaas ng husto, at ang pagpaslang ng manlalaro sa ligaw ay naging pangkaraniwan. Nang makarating sila sa Hilang Institute, biglang nahulog si Natsugo sa isang magic trap. Bagamat agad siyang pinalaya ni Shiro mula sa pagpigil, ang mga manlalaro na nabubuhay sa pamamagitan ng pagpaslang ng manlalaro sa ligaw ay tina-target din sila. Ang magkabilang panig ay agad na pumasok sa labanan. Si Shiro ay unang gumamit ng isang kasanayan upang may-lock ang kanilang paningin, at pagkatapos makumpirma ang mga posisyon ng kaaway, si Natsugo ay nakibahagi sa labanan sa harapan. Kinilala ng mga kaaway si Shiro bilang core ng team at nagpadala sila ng assassin para tambangan siya. Gayunpaman, ito mismo ang inaasahan ni Shiro. Gumamit siya ng mental bind upang i-immobilize ang assassin, habang si Natsugo, kasunod ng mga utos, ay nag-activate ng isang kasanayan upang madaling iguhit ang aggro ng mga nakapaligid na kaaway sa kanyang sarili. Habang patuloy na bumababa ang HP ni Natsugo, naniwala ang mga kalaban na nakuha na nila ang tagumpay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unang nagsumite ng kasanayan si Shiro para i-immobilize sila, pagkatapos ay na-hypnotize ang kanilang healer. Samantala, ang nakatagong kaaway ay inalis ni Akatsuki. Pagkatapos ng isang desperado at mabilis na pakikibaka, si Akatsuki ay tiyak na tinapos siya. Napagtanto ni Shiro na ang isang mundo na walang mga patakaran ay naging mas magulo. Sa sandaling iyon, tumawag si Marie para sa backup, na nagpapaliwanag na ang mga miyembro ng kanilang guild ay binubuli ng mga lokal na manlalaro sa hilagang lungsod. Dahil na-disable na ngayon ang teleportation function, nagpasya siyang manguna sa isang team para iligtas sila at hiniling kay Shiro na pangasiwaan ang guild affairs. Samantala, nag-alinlangan muli si Shiro, dahil talagang ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa guild at hindi sapat ang lakas ni Marie para makatakas ng hindi nasaktan. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya si Shiro na magtungo sa hilagang lungsod para sa rescue mission. Ito ay isang organisasyon ng manlalaro na iginagalang bilang maalamat sa mundo ng paglalaro. Bagamat ang aktual na bilang ng mga miyembro ay 20 lamang, nasakop nila ang pinakamapanghamong mga dungeon ng halimaw sa pamamagitan ng kanilang pambihirang kakayahan sa pagpapatakbo. Si Shiro ay dating pinakamataas na commander ng pangkat na ito. Matapos sumang-ayon sa kahilingan ni Marie para sa pagliligtas, hinay pa ni Shiro ang halimaw na nagpapatawag ng plauta at 2 griffin ang nagpakita sa harap ni Akatsuki. Nakilala niya ang mga ito bilang mga bihirang bagay na makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-clear sa mga dungeon na napakahirap. Sa imbitasyon ni Shiro, sumakay si Akatsuki sa isang flying mount sa unang pagkakataon. Hindi nagtagal, nagsimula ang tatlo sa paglalakbay patungo sa hilagang lungsod. Gayunpaman, ang distansya ay masyadong malawak, at sa mga Griffin Mount na may kakayahang lumipad lamang ng 4 na oras bawat araw, nagpasya si Shiro na dumaan sa isang underground tunnel upang tumawid sa kipot. Ibang-iba ang tanawin dito sa nakita nila sa mga screen. Ang pakiramdam ng pagtapak sa mga sinaunang riles ng minahan ay nagpang-inag sa tatlo sa hindi mapakali. Pagkatapos, hindi mabilang na mga halimaw ang humarang sa kanilang dinadaanan. Upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras, napilitan si Shiro at ang iba pa na dumaan sa isang lumang abandonadong kalsada. Ang grupo ay nagpahinga sa isang ligtas na lugar, kumakain ng walang lasa na pagkain. Mula nang madala sa mundo ng laro,
Ang anumang mga pre-made na pagkain na ibinigay ng system ay parang wax sa kanila. Tanging mga seasonang at prutas ang nagpapanatili ng kanilang orihinal na lasa. Biglang nakipag-ugnayan si Marie kay Shiro, na isiniwalat na nakipag-ugnayan na siya sa target ng rescue. Sa ilalim ng proteksyon ng mga mabait na estranghero, si Sir Ara ay kasalukuyang ligtas. Sa lahat ng oras na ito ay nagtatago siya sa bahay ng iba. Hindi makalabas, lumipas ang mga araw sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay, na nag-level up din sa kanyang subclass. Ang bayan na kinaroroonan nila ay may bully guild na hindi lang nagta-target sa mga adventurer kundi nagpaalipin din sa mga NPC, at nakuha ni Sir Ara ang atensyon ng pinuno nito. Samantala, pagkatapos magpahinga, ipinagpatuloy ng Shiro team ang kanilang paglalakbay sa tunnel. Nang makarating sila sa gitna ng isang tulay, bigla itong gumuho at nahulog si Shiro mula sa tulay patungo sa ilalim ng ilog. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, nagsimulang lumabas ang mga alaala ng mga nakaraang kaganapan sa laro. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagsusuri at pag-utos, unti-unting nakilala si Shiro bilang Supreme Commander. Gayunpaman, walang nagtatrato sa kanya bilang isang kaibigan, tanging isang tool para sa pagkiklear ng mga piitan. Ang matagal na pagsasamantalang ito ay naging dahilan upang tuluyang mawala ni Shiro ang kanyang orihinal na layunin sa paglalaro ng laro. Hanggang sa na-encounter niya ang Debauchery Party ay dahan-dahan niyang natuklasan ang tunay na kahulugan ng paglalaro. Nang siya ay nawala sa mga alaalang ito, ang boses ni Akatsuki ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ito pala na nang mahulog siya sa tubig, si Akatsuki ay agad na sumisid para iligtas siya. Matapos makumpirma ang kanyang kalusugan, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa hindi inaasahan, isang higanteng halimaw ang humarang sa labasan. Agad namang naglabas ng combat order si Shiro. Gumamit si Natsugo ng isang kasanayan upang iguhit ang agro ng halimaw habang sinamantala ni Akatsuki ang pagkakataon na harapin ang pinsala. Sa pamamagitan ng mahahalagang kasanayan sa pagkontrol ni Shiro na idinagdag sa halo, unti-unting nabawasan ng trio ang HP ng halimaw. Sinasamantala ang perpektong sandali, ibinato ni Shiro ang mental shock sa halimaw, isang kasanayang nagpapababa ng mga katangian ng kaaway habang pinapalakas ang mga pag-atake ng mga kaalyado. Sa napakalaking pagpapahusay ng buff na ito, hinati ni Akatsuki ang halimaw sa kalahati sa isang atake. Paglabas sa lagusan, sinalubong sila ng isang makapidyo hiningang tanawin na hindi pa nila nakita. Samantala, sa mismong locus yung pinupuntahan ni Shiro para sa rescue, isang lalaking nagngangalang Demakuaz ang nakontrol ang lugar sa pamamagitan ng puwersa. Umaasa sa numerical advantage ng kanilang guild, walang awa nilang pinagsamantalahan ang mga lokal na manlalaro. Kung may lumaban, paulit-ulit nilang tatapusin ang manlalarong iyon. Ang target ng rescue mission na ito, si Sir Ara, ay mapalad na nakatanggap ng tulong, na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang makatakas sa pagtugis ni Demakuaz. Ngunit matagumpay kayang nailigtas siya ni Shiro. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, sa wakas ay narating ng grupo ang labas ng hilagang lungsod, na ngayon ay ganap ng nasa ilalim ng pamumuno ni Demakuaz. Upang maiwasan ang mga ambus sa ligaw, nagpasya si Shiro na pumasok muna sa lungsod at pinaunang magsagawa ng reconnaissance si Akatsuki. Di nagtagal, ang grupo ay direktang pumasok sa lungsod. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahang pagkubkob. Sa halip, isang nakapangangilabot na kapaligiran ang bomb-alot sa mga lansangan. Upang mabawi si Sara sa lalong madaling panahon, walang pagpipilian si Shiro kundi isantabi ang mga pagdududa na ito. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasama-sama, nagulat si Shiro nang matuklasan na ang Risquare ay ang kanyang dating kasamahan sa koponan, si Nayanta. Pagkatapos ng ilang minuto ng maliit na usapan, nalaman ni Nayanta ang layunin ni Shiro sa pagdating at agad na pumayag na bumalik sa Akihabara kasama niya. Hindi pa man nasabi ang mga salita, inalerto ni Akatsuki si Shiro na nalantad ang kanyang lokasyon. Nang makita ang takot na ekspresyon ni Sir Ara, tiyak na sinimulan ni Shiro ang planong pagtakas. Gayunpaman, ang mga impormante ng kaaway ay kumalat sa buong lungsod, at sila ay mabilis na nakita. Sabi nga, ipinagbabawal ang PK sa loob ng mga pader ng lungsod, kaya walang takot na lumabas ng lungsod ang grupo. Gaya ng inaasahan, matagal nang naghihintay si Demakuaz sa kanilang landas.
upang mapigilan ang kaaway na agad na makipagkasundo sa kanila, sa pamamagitan ng sinadyang pagudyok at paggabay ni Shiro, isang one-on-one na tunggalian sa pagitan nina Demakuaz at Nayanta ay inayos. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nasa bingit ng pagsiklab. Ang class ni Demakuaz ay fighter at sa laro, ang lahat ng mga kasanayan ay idinisenyo gamit ang mga animation ng cast at mga oras ng cooldown, at ang klase ng fighter ay isa na may partikular na maiikling cooldown. Ang kakayahang mag-chain ng mga kasanayan para sa mga pinalawig na panahon ay ang natatanging bentahe nito. Ang walang tigil na hanay ng mga kasanayan ay kinuha ang karamihan sa HP ni Nayanta. Ngunit sa sandaling ito, si Nayanta ay nanatiling ganap na kalmado. Ang kanyang klase ay swashbuckler, isa sa iilan na maaaring dalawahan ang paggamit. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay maaaring humarap sa pinsala na may iba't ibang mga karagdagang epekto. Ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Nayanta ang pag-atake kanina ay para lang ipagpalit ang HP sa mga stakang buff. Nang makitang walang pag-asa ang tagumpay na iyon, agad na nag-utos si Demakuaz ng todong pag-atake. Nagmamadaling lumabas si Natsugo mula sa gilid gamit ang isang kasanayan upang gumuhit ng aggro, ngunit ibinalik pa rin ng manggagamot ang HP ni Demakuaz, na inilagay muli si Nayanta sa isang dihadong sitwasyon. Nang makita ito, pinagaling din ni Sir Ara si Nayanta. Ngunit dahil masyadong mababa ang kanyang level, halos balewala ang naibalik na HP. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Natsugo ang kanyang ultimate trump card, Fortress of Stone, na nagbigay sa kanya ng 10 segundo ng invincibility. Isang masamang ngiti din ang ipinakita ni Shiro. Nang sumugod si Demakuaz kay Nayanta, bigla siyang nahuli ng Thornbind. Kasabay ng magkasunod na mga tulak ni Nayanta, ang HP ni Demakuaz ay agad na naubos. Samantala, ang mage sa backline ay pinabagsak ni Akatsuki. Nasaksihan ang agarang pagkatalo ni Demakuaz, natigilan si Akatsuki. Kahit na ang pinakamakapangyarihang assassin ay hindi makakamit ang gayong tagumpay. Kahit na maaaring palakihin ng Thornbind ang pinsala, ang mga pag-atake lamang ni Nayanta ay hindi dapat sapat para ma-one-shot ang isang fighter. Isa lang ang posibleng paliwanag, ang Thornbind ay tumagal ng 15 segundo, at ang pag-atake ay na-time na dumaong sa pinakahuling sandali ng tagal ng kasanayan. Pagkatapos ay agad na muling nag-apply si Shiro ng isa pang control skill sa sandaling masira ang una, na nagresulta sa dobleng pinsala. Ngunit talagang umiiral ba ang gayong tumpak na koordinasyon? Sa puntong ito, sunod-sunod na sumuko ang mga nasasakupan ni Demakuaz. Gayunpaman, si Demakuaz mismo ay tumangging sumuko. Sa kritikal na sandali, namagitan si Sir Ara, na pinabalik siya sa respawn point sa isang solong atake. Nang malutas ang usapin, ipinatawag ng grupo ang kanilang mga griffin at nagsimula ang kanilang paglalakbay pabalik. Salamat sa mga lumilipad na mount na ito, si Shiro at ang iba pa ay direktang tumawid sa kipot, pansamantalang umiiwas sa pagtugis ni Demakuaz. Habang dumilim ang kalangitan, nagpa siya ang grupo na humanap ng mapagpapahingahan. Bagamat iba-iba ang mga pagkaing inilatag sa kanilang harapan, ang lahat ay parang plastik kapag kinakain. Habang sila ay nagbitiw sa kanilang mga sarili sa ito, isang masarap na aroma ang umalangaw-ngaw. Doon lang nila napansin na nag-iihon ng karne si Nayanta. May pag-aalinlangan ngunit nakikiusyoso, kanya-kanya silang kumagat. Sa kanilang pagkamangha, ang inihaw na karne ay eksaktong lasa nito sa totoong mundo. Sumunod naman si Nayanta para magpaliwanag. Sa mundong ito, posible pa rin kumain ng pagkain na parang katotohanan, ngunit sa ilalim lamang ng 2 kondisyon. Una, ang pagkain ay kailangang ihanda sa pamamagitan ng kamay. Pangalawa, ang kusinero ay kailangang magkaroon ng chef subclass sa max level. Tulad ng nangyari, ang subclass ni Nayanta ay chef, at ito ay na-max out na. Mula nang dumating sa mundong ito, ang bawat pagkain ay parang paglunok ng baso, halos hindi na makayanan. Ngayon, nahaharap sa gayong katanji tanging lasa, halos kumain si Natsugo ng madami hanggang sa sumabog. Kinabukasan, muling naglakbay ang grupo pauwi. Upang itago ang kanilang mga landas at iwasan ang pagtugis, dumating si Shiro sa isang sakahan na pinamamahalaan ng mga NPC na mainit na tinanggap siya at ang kanyang mga kasama, sabik na naghahanda ng matutuluyan para sa lahat. Maya-maya, nagsimula na silang mag-usap.
Sa pakikinig sa mga NPC na nagkukwento ng kanilang mga nakakaiyak at may bahid ng dugo na mga karanasan, nagsimulang matanto ni Shiro na kahit na sa mundong ito, ang mga NPC ay maaaring makaranas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kasawian. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang kakaibang storyline, na nagpaparamdam sa kanila na sila ang mga katutubong naninirahan sa mundong ito. Sa kabaligtaran, ang mga manlalarong tulad nila ay malamang na nakikita bilang mga tagalabas, na nagtataglay ng napakaraming kakayahan sa pakikipaglaban at kakayahang muling mabuhay pagkatapos ng kasawian. Habang pinapanood ang isang pares ng magkapatid na NPC na mapaglarong naglalaro sa harap niya, napaisip si Shiro. Noong naglalaro siya noon, may nakasalubong siyang pares ng mga baguhang magkapatid. Nang makita kung gaano nila lubos na isinubsob ang kanilang sarili sa kagalakan ng paglalaro, hindi napigilan ni Shiro na bumuo ng isang mentor-disciple na relasyon sa kanila at gumugol ng ilang oras sa paggabay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng sakuna, sila rin ay kinaladkad sa pagsasamantala ng kanilang guild. Ngayon hindi lamang sila pinilit na ibigay ang mga bagay araw-araw, ngunit itinalaga din ang iba't ibang mga gawain sa pangangaso ng halimaw. Sa isang ganoong misyon, dahil sa malawak na antas ng agwat sa pagitan ng pinuno ng guild at ng iba pang mga miyembro, itinuon ng lahat ng halimaw ang kanilang pagsalakay sa pinuno, na naging sanhi ng pagbagsak ng formation. Ilang mga kasamahan sa koponan ang nasawi bilang isang resulta. Kahit na alam ng bata na ito ay hindi magandang desisyon ng pinuno, hindi siya naglakas loob na magsalita, na natatakot sa mas masahol pang kahihinatnan. Sa araw na bumalik si Shiro at ang iba pa sa Akihabara, nakasalubong muli ng bata si Shiro. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagbago ang lahat. Nang mapansin ang kanyang suliranin, makikialam ba si Shiro? Ano nga ba ang hiniling ng lalaking ito na ikinagulat ng dalawang babae? Isang araw bago nito, upang ipahayag ang pasasalamat sa pagliligtas ni Shiro kay Sir Ara, nagsagawa si Marie ng isang maliit na salo-salo bilang parangal sa kanya. Sa ilalim ng gabay ni Nayanta, isang walang katapusang hanay ng mga delicacy ang inihain. Nang makita ang gayong piging, mabilis siyang hinayla ng matalik na kaibigan ni Marie sa isang tabi, na nagbabala sa kanya na ilihim ang pagkain. Kung hindi, ang kasunod na kaguluhan ay makakalaban ng digmaang pandaigdigan. Pagkatapos kumain ng busog, lahat ay natulog na lang sa sahig. Ngunit pumunta si Shiro sa kwarto ni Marie, gustong magtanong tungkol sa sitwasyon ng seguridad ng Akihabara. Ipinaliwanag ni Marie na habang bumuti ang kaligtasan ng publiko, ang ilang mga guild ay mabilis na lumawak sa panahong ito, na humahantong sa matinding stratification ng klase. Kabilang sa mga nangungunang guild ay ang 3D Guild, na dalubhasa sa pagsakop sa mga pinakamataas na antas ng piitan at mayroong mahigit 1,000 miyembro, at ang Black Sword Knights, na binubuo ng mga elite na manlalaro. Direktang naimpluwensyahan ng malalaking guild na ito ang kapaligiran at mga panuntunan ng lungsod, tulad ng pag-claim ng mga karapatan sa prioridad sa merkado at pagmonopolyo sa pinakamagandang lugar ng pangangaso. Upang kontrahin ito, ilang mga mid-sized na guild ang nagsagawa ng mga maikling pagpupulong, ngunit ang pagkamakasarili ng tao ang nagdulot ng kabiguan sa alyansa. Higit sa lahat, sa bagong pagpapalawak ng Elder Tale na itinaas ang level cap sa 100, ang mga manlalaro ay sabik na maabot ang tugatog. Ang double EXP potion ay naging lubos na hinahangad. Gayunpaman, ang mga ito ay ipinamahagi lamang sa mga mababang antas na manlalaro. Kamakailan, nagpakita ang isang guild na tinatawag na Hamalan, na nagsasamantala sa mga bagong dating sa pamamagitan ng puwersahang pag-agaw ng mga potion at muling pagbebenta ng mga ito sa napakataas na presyo. Nang marinig ito, napagtanto ni Shiro na ang lungsod ay malubha, ngunit ang kanyang individual na lakas lamang ay hindi maaaring baguhin ang sitwasyon. Nang maramdaman niyang naliligaw siya sa daraanan, naabutan siya ng boses ni Nayanta. Bilang matagal nang kasama sa koponan, agad na nakilala ni Nayanta ang pagkalito ni Shiro. Sa pamamagitan ng maalab na paggabay ni Nayanta, nagsimulang makita ni Shiro ang tunay na katangian ng isang guild. Isa itong tahanan na pinagsaluhan ng mga kasama. Bagamat ang karamihan sa mga guild ay bumaba na ngayon sa kadiliman, hindi nito pinawalang bisa ang pagkakaroon ng mga tahimik na nag-aambag or ang magkakaugnay na mga guild na kanilang binuo. Matapos patatagin ang kanyang desisyon, agad na nakipag-ugnayan si Shiro sa kanyang apprentice sa Hamalan, na nangakong ililigtas siya. Kinabukasan,
Nakatingin kay Natsugo at Akatsuki, napagtanto ni Shiro na may mga taong tahimik ding umaalalay sa kanya mula sa likuran, naghihintay ng kanyang sagot. Muli namang nilapitan ni Shiro si Marie at diretsahang tinuro ang layunin ng kanilang pagkikita. Nais niyang baguhin ang lungsod ngunit nangangailangan ng ilang pinansyal na suporta mula kay Marie. Gayunpaman, nang banggitin ni Shiro na nangangailangan ng 5 milyon, natigilan si Marie. Ilang libo na lang ang natitira sa account ng guild niya. Kahit ibenta niya lahat, hindi niya kayang magkamit ng 5 milyon. Doon lamang napagtanto ni Marie na si Shiro ay nagtatag ng sarili niyang guild, at tinanong niya ang pangalan nito. Mula nang itinatag ni Shiro ang Log Horizon, nagtakda siya ng maliit na layunin na kumita muna ng 5 milyong ginto. Sa ilalim ng pag-aayos ni Shiro, pinangunahan ni Natsugo ang isang koponan sa lugar ng pangangaso ng baboy ramo, na inatasan sa napakahirap na misyon ng paghuli ng mga baboy na buhay. Kung hindi sinasadyang nakapaslang sila ng baboy ramo, maliit na bagay lang ang matatanggap nila bilang gantimpala. Kung hindi, maaaring gamitin ng mga chef ang bawat bahagi ng baboy ramo ng walang basura. Samantala, ang mga babae ay nakasuot ng maid outfit, at si Nayanta ay nagsagawa ng emergency training para sa mga chef. Puno ng motibasyon ang lahat maliban kay Marie, na pagod na pagod. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay na-trigger ng plano ni Shiro na kumita ng milyon-milyon. Matapos mabigang humiram ng pera, naisip niyang magbukas ng restaurant. Si Eita, na may hawak na master's degree sa economics sa katotohanan, ay mabilis na napagpasyahan na ang pagbebenta ng masasarap na pagkain sa kabilang mundong ito ay maaari nga silang kumita ng 5 milyong ginto. Bago ilunsad ang operasyon, kailangan pa ng grupo na maghanda ng mga mahahalagang libro sa accounting, at ang mahirap na gawaing ito ay nahulog kay Marie. Matapos ang ilang gabing walang tulog, hindi napigilan ni Marie na humingi ng awa kay Eita. Ngunit matagal nang imyon si Shiro sa gayong mga pakiusap. Sa ilalim ng panggigipit ng dalawang mapanlinlang na taong may salamin sa mata, walang puwang si Marie para lumaban. Sa sandaling iyon, bumalik ang pangkat ng pangangaso na may mga masaganang samsam. Nang marinig ang kaguluhan, agad na sinugod ni Marie si Natsugo at binigyan ito ng masiglang yakap. Nang gabing iyon, nagpatuloy si Marie sa pagsisikap, at dumating si Natsugo upang aliwin siya ng mga sandwich na gawa ni Nayanta. Habang umaalingaw ang bango ng mga sandwich, sa wakas ay nanambalik na ang pakiramdam ni Marie. Nasaksihan ni Marie ang mainit na pag-uugali ni Natsugo, at naramdaman ni Marie ang pagkislap ng hindi pamilyar na emosyon sa kanyang puso. Kinabukasan, nagtayo ang grupo ng hamburger stall sa kalye. Kahit na ang mga server ay labis na masigasig, at ang mga hamburger ay maayos, maamoy, at may lasa na perpekto, walang sino man ang gustong bumili ng mga ito. Ayon sa mga alituntunin ng mundong ito, gaano man kasarap ang pagkain, wala itong aktwal na lasa. Matapos ang masigasig na promosyon ng dalaga, sa wakas ay tinanggap nila ang kanilang unang customer. Habang kinakain ang unang hamburger, naging maliwanag ang hindi maipaliwanag na sarap nito. Sa susunod na sandali, agad na nagsiksikan ang mga manlalaro sa stall hanggang sa mapuno ito. Ang reputasyon ng stall ay kumalat sa buong Akihabara sa isang iglap. Ang buong Otherworld survival theme ay biglang nagbago at nagsimulang mag-away ang lahat para sa pagkain. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Shiro ang kanyang dating kakampi na si Sujiro. Dahil sa kakaibang alindog ni Sujiro sa ibang kasarian, hiniling siya ni Shiro na magtrabaho bilang front desk ng hamburger stall. Ang umuusbong na negosyo ngayon ay umabot na sa mga bagong taas. Ang unang hakbang sa pagbabago ng mundo ay matagumpay na natapos, at ang tunay na plano ay malapit ng maisagawa. Nakakuha si Shiro ng 4.5 na milyon sa startup capital sa pamamagitan ng pagbebenta ng recipe ng hamburger, at ang susunod na hakbang ay naging pinakamahalagang hakbang sa plano ni Shiro na reformahin ang lungsod. Dahil ang pagpupulong ay pinasimulan ng maalamat na konduktor, sineseryoso ito ng lahat ng major guild. Sunod-sunod na dumating ang malalaking guild, at bahagyang nagulat si Shiro nang makitang puno na ang conference hall. Diretso sa punto si Shiro, nais niyang mapabuti ang kapaligiran ng Akihabara. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, agad na tinutulan ito ni William, ang pinuno ng Silver Sword Guild, ang ideya. Ang Silver Sword Guild ay puro combat guild, at para sa kanya, ang guild building ay parang bangko lang na pasilidad.
Kung tungkol sa kapaligiran ng lungsod, wala siyang pakialam. Hindi nabigla, nagpatuloy si Shiro sa paglalahad ng kanyang mga pananaw. Sa lungsod na ito, halos walang mga aksyon na itinuturing na ilegal, na humahantong sa maraming mga manlalaro na malayang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain. Bukod dito, ang kawalan ng anumang organisasyong namamahala sa sarili ay nagbigay daan sa gayong pag-uugali na lalong lumalaganap. Iminungkahi niya ang paglikha ng isang roundtable na organisasyon upang pamahalaan ang legal na sistema ng lungsod. Gayunpaman, itinuro ng 3D Guild na maraming flaws ang roundtable. Ito ay isang mundo ng survival of the fittest, at kung makatagpo sila ng mga guild na tumangging sumunod, maaari itong humantong sa malalaking digmaan, sa huli ay sumasalungat sa orihinal na layunin ng pagtatatag ng roundtable. Kahit natutol ang karamihan sa mga boses sa silid, nanatiling kalmado at mahinahon si Shiro dahil 4 na oras ang nakalipas ay nabili na niya ang buong gusali ng guild. Para sa mga matigas ang ulo na guild na iyon, si Shiro ay maaaring gumawa ng mga puwersang hakbang, na direktang papaalisin sila sa Akihabara. Bilang karagdagan, ang gusali ng guild ay nagsilbing bangko para sa lahat ng mga manlalaro. At ngayon, sa isang pag-iisip lamang mula kay Shiro, sino mang manlalaro sa lungsod ay maaaring tanggihan ng akses sa bangko. Ito ang kanyang trump card sa negosasyon. Matapos makita ang pagkilos ni Shiro, ang mga dumalo ay nagsimulang magbago ng kanilang mga saloobin. Kasabay nito, inayos ni Shiro ang isang bagay na mas mahalaga, ang pagliligtas sa mga baguhang manlalaro ng hamalan. Para sa operasyong ito, nakipag-usap na siya sa kanyang apprentice at inatasan si Akatsuki na magbigay ng suporta sa pasukan. Binantayan din ni Natsugo ang respawn point. Gayunpaman, sa panahon ng pagtakas, ang apprentice ay natuklasan ng mga nakatataas ng hamalan. Buti na lang at itinaya ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang buhay para pagtakpan sila. Sa sandaling makatakas ang dalawa, sapilitang isinara ang mga gate ng guild, na natrap ang lahat ng higher-up ng hamalan sa loob ng guild building. Matagal nang nilayo ni Shiro na gamitin ang mga ito para itatag ang kanyang autoridad. Matapos iligtas ang lahat ng mga baguhang manlalaro, direktang inalis ni Shiro sa hamalan ang mga pribilehiyo ng guild nito at pinaalis sila sa Akihabara. Nang matagumpay na nakumpleto ang plano sa pagsadyap, nagsagawa si Shiro ng isang pulong sa buong lungsod. Matapos ang kanyang iba't ibang mapanghikayat na pagsisikap, sa wakas ay natanto ng lahat ang pangangailangan ng pagtatatag ng isang round council. Pagkatapos ay itinuro ni Shiro ang ilang pangunahing patakaran ng round table. Una at pangunahin ay ang pagpapabuti ng kapaligiran ng lungsod. Ang mga kalye ngayon ay tila ganap na walang buhay. Upang baguhin ang sitwasyong ito, ibinahagi na niya sa publiko ang mga sikreto ng pagluluto ng pagkain. Tulad ng ilang combat guild na nagpapalitan ng mga naulilitong tingin, si Mechitaka, ang pinuno ng production guild, ay nagpahayag na sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng kanilang mga guild, matagumpay silang nakabuo ng steam engine na orihinal na wala sa kabilang mundong ito. Nang marinig ito, napagtanto ng lahat na hindi na ito isang mundo ng laro, ngunit isang tunay na totoong mundo. Hanggat ang mga manlalaro ay nagtataglay ng sapat na mataas na kasanayan, maaari silang lumikha ng lahat ng uri ng mga bagong tool. Ito ay isang mahalagang simbolo ng pag-unlad ng isang sibilisasyon. Bukod dito, habang naimbento ang higit pang mga tool, patuloy na lalago ang ekonomiya ng merkado at magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mga major production guild, at sa gayon ay mababago ang kapaligiran ng lungsod. Nang makita ito, nagsimulang ipahayag ng mga major production guild ang kanilang suporta para sa pagtatatag ng round council. Susunod, iminungkahi ni Shiro ang pangalawang patakaran, ang paglalaan ng mga wild hunting zone. Nais niyang ipagbawal ang PK laban sa mga mababang antas na manlalaro, dahil sa kanilang kasalukuyang antas, ito ay katumbas ng one-sided na pagpaslang. Nang mapansin na ang atensyon ng lahat ay nanatiling nakatuon sa pulong, ipinakita ni Shiro ang kanyang huling punto. Mula nang dumating sa kabilang mundong ito, mula sa pananaw ng NPC, sila ang orihinal na mga naninirahan sa mundong ito. Sa pamamagitan lamang ng kanilang masigasig na trabaho na ang mga pangunahing gawain ng mundo ay gumana ng normal. Kung walang katapusang pagsasamantalahan ang mga NPC, malamang na humantong ito sa digmaan sa pagitan ng mga manlalaro at NPC. Sa makatuwid, naniniwala si Shiro na ang mga NPC ay dapat tretuhin ng pantay. Sa pamamagitan nito,
opisyal na itinatag ang Round Council, at unti-unting nabuhay ang sigla ng Akihabara. Pagkatapos ay gumawa si Shiro ng isa pang marangal na kilos, na bumili ng isang buong gusali upang magsilbing punong tanggapan ng Round Council. Iminungkahi ni Karasin mula sa Production Guild ang ideya ng pagkuha ng mga NPC, na higit na makakabawas sa mga gastos. Gayunpaman, si Shiro ay may malabong pakiramdam na ang ilang mga NPC ay lihim na nagmamasid sa lahat. Maya-maya lang ay dumating si Marie na may dalang mga regalo para batiin sila. Sa kanilang pagkamangha, ang gusali, na dating may marumi na estilo noong nakalipas na 2 araw, ay mukhang bago na. Sa pagtatanong, nalaman nilang si Michitaka mula sa Production Guild ay pumasok para tumulong. Nagsimulang umunlad ang lahat, gayunpaman, ang kasalukuyang sistema ng kalakalan ay may maraming mga kapintasan, na ang una ay ang kahirapan sa pagkalkula ng mga gastos sa paggawa, na ginagawang imposibleng magtakda ng mga makatwirang presyo. Kasabay nito, nakatagpo ni Nayanta ang mga apprentice ni Shiro na gustong sumali sa Log Horizon, ngunit nakaramdam ng insecurity dahil sa kanilang mababang antas. Gayunpaman, nang malaman ni Shiro ang kanilang intensyon, determinadong tinanggap sila ni Shiro. Isang lalaki ang nagpuyat ng higit sa 40 magkakasunod na gabi para lang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa paggawa sa kabilang mundong ito, at lumikha ng iba't ibang kasangkapan na orihinal na wala sa mundong ito. Nang malapit na siyang masawi sa pagod, hinayla ni Marie si Shiro pabalik sa realidad. Nais pala ni Marie na dalhin ang lahat sa beach sa panahon ng tag-araw, ngunit hindi nasisiyahan si Eita tungkol dito. Si Marie ay isa sa mga kinatawan ng Round Table Council, paano siya nakatutok sa paglalaro buong araw. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Marie, agad na nakaisip si Shiro ng win-win solution. Ipunan ng mga manlalaro sa ibaba ng antas 4 na po sa lungsod at dalhin sila sa beach para sa pagsasanay sa pangalan ng Round Table. Ito ay hindi lamang makakatulong sa mga baguhan na mag-level up ng mabilis, ngunit magbibigay daan din kay Marie na bisitahin ang beach. Kinabukasan, habang naghahanda ang lahat na tumungo sa lugar ng pagsasanay, isang grupo na nakadamit tulad ng mga tagalabas ang nakakuha ng kanilang atensyon. Matapos silang ipakilala ng pinuno, nalaman ni Shiro na sila ay isang organisasyon ng NPC na binuo ng rehiyon, at dumating sila na umaasang makakuha ng suporta ng mga adventurer sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpaabot sila ng imbitasyon sa Round Council para sa isang Royal Ball. Lubhang nababalisa si Krusty mula sa 3D Guild, sa takot na maaaring mag-trigger ito ng malakihang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, batay sa pagsusuri ni Shiro, ang mga NPC ay hindi aktibong magpupukaw sa mga manlalaro. At sa mga tuntunin ng parehong antas at kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang mga NPC ay malayo sa pagiging tugma para sa mga manlalaro. Nang maglaon, tinalakay ng Round Council ang ball, ngunit ang lahat ay matigas ang ulo na tumanggi na dumalo sa iba't ibang dahilan. Pagkatapos ng maraming talakayan, napili si Shiro bilang dumalo, at kinaladkad din niya sina Krusty at Michitaka kasama niya. Sabay-sabay na pumunta ang grupo sa event. Maya-maya, pinangunahan ni Marie ang mga baguhan sa lugar ng pagsasanay. At pagkatapos ng maikling pagsasaayos, magsisimula na ang plano sa pagsasanay. Samantala, pagkatapos ng mahigit 1 buwan ng mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Shiro sa palasyo ng hari. Ang grupo ay tinanggap ni Kevin, ang kalihim ng Kalabang Alyansa. Hindi tulad ng awkwardness ni Shiro at ng kanyang mga kasama, si Krusty ay nagtataglay ng napakataas na antas ng pagiging sophisticado sa lipunan at walang kahirap-hirap na humawak ng iba't ibang tanong na may kaugnayan sa negosyo. Sa sandaling ito, ang mapagmasid na si Shiro ay nagsimulang mapansin na ang mga nakapaligid na NPC ay tila may malaking puot. Mukhang hindi magiging kasing simple ng inaasahan ang ball trip na ito. Kasabay nito, sa wakas ay natupad ni Marie ang kanyang munting hiling na mag-beach kasama ang lahat. Gayunpaman, ang tila mapayapang eksenang ito ay maaaring ang kalmado lamang bago ang bagyo. Sa mundo ng Elder Tale, karamihan sa mga piitan ay inookupahan ng mga halimaw na mababa ang antas, habang ang ilang mga piitan na may mataas na antas ay naglalaman ng malalakas na halimaw na may mataas na katalinuhan. Sa makatuwid, ang pagsakop sa mga piitan ay nangangailangan ng mataas na antas ng pagtutulungan ng magkakasama, at ang kampo ng pagsasanay na ito ay partikular na idinisenyo upang matugunan ito. Batay sa iba't ibang klase,
Ang mga baguhang manlalaro ay nahahati sa ilang grupo, at ang bawat grupo ay dapat magsagawa ng isang diskarte sa pagpupulong bago humarap sa isang piitan. Ang dalawang apprentice ni Shiro ay inilagay sa parehong grupo. Sa mga unang pagpapakilala sa sarili, ang Warlock Cody ay nagpakita ng kumpiyansa at kahit na nagreklamo tungkol sa mababang antas ni Minuri, kahit na siya mismo ay nasa level 23 lamang. Nang maglaon, naghanda ang grupo para sa pulong ng diskarte. Ngunit bago ma-finalize ni Minuri ang formation, ang dalawang pangunahing damage dealer ay sumugod sa piitan. Bilang mga bagong dating sa paligid ng antas 20, wala silang pag-unawa sa mga porma sayon, at nanguna pa ang low defense mage. Nakasakay sa kanilang mataas na moral, ang koponan ni Minuri ay nagsimula ng maayos, na natalo ang ilang magkakasunod na skeleton monster. Si Cody ay nagsimulang maging mapagmataas, patuloy na gumagamit ng mga kasanayan upang pukawin ang mga halimaw, na kalaunan ay nagdulot ng labis na aggro at ganap na nakagambala sa formation ng koponan. Hindi maabot ng mga manggagamot sa likuran ang mga mandirigma. Nang malapit na silang matabyunan ng mga kalansay, isang bagay na lubhang awkward ang nangyari sa panig ni Shiro. Talagang hiniling ng Secretary General ng bansa na sumayaw ang mga kinatawan ng Round Table, na halos nagpatakot kay Shiro, na mabilis na tinanggihan ang imbitasyon. Gayunpaman, agad na sumang-ayon si Krusty, na iniwang walang pagpipilian si Shiro kundi mag-atubili na humakbang pasulong. Sa sandaling iyon, tumayo si Eita at pinigilan si Shiro. Bard pala ang main class niya at sa mundong ito, hanggat Bard ang kapareha sa sayaw, automatikong nagtitrigger ang system ng mga hakbang sa sayaw. Sa magandang himig, pinangunahan ni Eita si Shiro sa pagsasayaw ng isang makabagbag damdaming pagtatanghal. Kinabukasan, habang tinatangkilik ng lahat ang lokal na masarap na almusal, nagmungkahi si Shiro. Ayon sa intelligence ng Secretary General kahapon, ang ball na ito ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan, at pagkatapos ay dadalurin ang mga lord mula sa iba't ibang rehiyon. Naniniwala siya na susubukan ng mga lord na manalo sa Round Council para makuha ang suporta ng adventurer. Nagkaroon din ng isang napakahalagang punto. Mula nang tumawid sa kabilang mundong ito, ang mga manlalaro ay karaniwang huminto sa pagtanggap ng mga komisyon ng NPC, at ang mga nasa ilalim ng titulong hari ay hindi rin hihiling ng tulong sa mga manlalaro. Sa makatuwid, sa darating na ball, tiyak na susubukan nilang suhulan ang mga manlalaro ng ilang kondisyon. Inaasahan ni Shiro na humiling ng karagdagang suporta mula sa punong tanggapan at inutusan si Akatsuki na subaybayan ang mga lord sa buong proseso. Ito ay isang mundo ng laro na walang kasawian. Kapag umabot sa 0 ang HP ng manlalaro, bubuhayin sila sa revival point. Gayunpaman, mula nang madala sa mundong ito, natuklasan ng mga manlalaro na ang bawat revival ay nagiging sanhi din ng pagkawala ng bahagi ng kanilang mga alaala. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng ilang iskolar, napag-alaman na ang kabilang mundong ito ay sumusunod sa isang konsepto ng kaluluwa at katawan. Ang MP ng manlalaro ay itinalaga bilang kaluluwa, habang kinakatawan ng HP ang katawan. Sa sandaling ang isang adventurer ay pinaslang, ang kaluluwa at katawan ay naghihiwalay bago muling magsama sa panimulang punto, na may pagbawas sa mga puntos ng karanasan na nagsisilbing parusang kasawian. Ngunit pagkatapos ng sakuna, nang ang mga manlalaro ay sumanib sa kanilang mga in-game na avatar pagdating sa mundong ito, ang muling pagbuhay ay hindi lamang nagresulta sa pagkawala ng karanasan, ngunit nagdulot din ng pagbaba ng mga alaala sa totoong mundo sa panahon ng muling pagtatayo ng kaluluwa. Upang imbestigahan ang isyong ito, binisita ni Shiro ang pag-aaral ng mga iskolar, kung saan nakipag-usap ang dalawa sa malalim na talakayan ng kaluluwa sa kaluluwa. Dahil ang mga manlalaro ay nakulong sa kabilang mundong ito, ang mga katutubong NPC na kilala bilang mga tao ng lupain ay dumaan sa mga makabuluhang pagbabago. Sa mahabang kasaysayan ng Elder Tale, nagkaroon ng 3 world-class na madiskarteng Salamanca, at malakas ang hinala ng mga iskolar na ang kanilang pagkakakulong sa ibang mundo ay malamang na sanhi ng 4 world-class na magic. Nang marinig ang impormasyong ito, naging alerto si Shiro. Ipinaliwanag ng iskolar na ang unang world-class na magic ay pinasimulan ni Luke, na naglabas ng magic na yumanig sa buong mundo upang pigilan ang kanilang mga tao sa higit pang pang-api, na nagbunga ng mga demi-human na lahi, kung saan ang Goblin Tribe ang pinakakinatawan. Sa mga sumunod na dekada, ang Goblin Tribe, bilang pinuno ng mga demi-human,
ay naglunsad ng malawakang digmaan laban sa mga tao sa lupain ng maraming beses. Gamit ang kanilang kakayahang muling mabuhay, ang mga demi-human na lahi ay direktang gumamit ng mga taktika ng human wave, paulit-ulit na nag-uudyok ng mga digmaan, na nagresulta sa isang matinding pagbaba sa katutubong populasyon ng NPC. Upang sugpuin ang labanan, ang mga tao sa lupain ay gumamit ng isang matagal nang ipinagbabawal na mahika upang lumikha ng isang napakalakas na uri ng nilalang. Ngunit hindi nila nakayanan ang napakaraming mga goblins at hindi pa rin nila naibabalik ang takbo ng labanan. Sa huli, ang mga tao sa lupain, na nadala sa desperasyon, ay nagpakawala ng pangalawang world-class na magic, at sa oras na iyon nagsimulang magpakita ang mga adventurer. Sa makatuwid, may matibay na dahilan si Shiro upang maghinala na ang paglabas ng pangalawang world-class na mahika ay kasabay ng paglulunsad ng Elder Tale, at nagsimula siyang maghinala na maaring lahat ito ay bahagi ng isang malaking pagsasabwatan. Kinabukasan, nagpalitan ng katalinuhan ng grupo gaya ng dati, ngunit pinili ni Shiro na itago ang sikreto tungkol sa kasawian. Kung may lumabas na balita na ang kasawian ay magdudulot ng pagkawala ng memorya, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa buong Akihabara at maging sa buong mundo. Samantala, malapit nang matapos ang rookie training camp. Sa panahong ito, ang koponan ni Minuri ay natalo ng mga skeleton monster ng 100 beses. Gayunpaman, hindi pa rin nila maklir ang piitan. Upang makahanap ng pangunahing solusyon, nagpasya siyang pansamantalang ihinto ang pagpasok sa piitan hanggang sa lubos niyang maunawaan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Si Minuri ay nagdaos ng isa pang pagpupulong kung saan ang bawat miyembro ay nagbigay ng lubos na detalyadong pagpapakilala sa sarili upang matiyak ang pag-unawa sa isa't isa, kabilang ang kanilang mga estilo ng paglalaro sa klase at mga katangian ng kasanayan. Ang mga tila maliliit na detalyeng ito ay talagang ang susi sa pagtukoy ng potensyal ng koponan. Pagkatapos, naghanda ang grupo na homanin muli ang labyrinth. Kasunod ng pre-arranged battle formation, ang samurai ay tumayo sa front line, gamit ang mga kasanayan upang iguhit ang agro ng mga halimaw, habang ang iba ay nanatili sa likuran. Pagkatapos ng matagal na pagsasanay sa ilalim ni Shiro, ginampanan ni Minuri ang papel ng intelligence monitor sa team, isang posisyon na nangangailangan ng patuloy na atensyon sa katayuan ng lahat, na isinasaulo ang HP ng bawat miyembro at mga skill cooldown habang pinapanatili ang peripheral vigilance. Ang samurai pagkatapos ay nag-activate ng domain ng hamon, matagumpay na nakontrol ang lahat ng mga halimaw, na nagpapahintulot sa likurang linya na magpakawala ng isang pinagsamang kasanayan. Ang amplified attack magic ay agad na nilipol ang lahat ng skeleton. Sa kanilang nagkakaisang pagsisikap, sa wakas ay nakamit nila ang kanilang unang tagumpay. Samantala, ipinagpatuloy ni Shiro ang kanyang pananaliksik araw at gabi, nagsusumikap na lumikha ng isang tool na tulad ng mapa sa pamamagitan ng kanyang subclass ng scribe. Gayunpaman, sa panahon ng proseso ng pag-unlad, nahulog siya sa pagkalito, hindi maunawaan ang kahulugan sa likod ng kanyang pananaliksik or ang layunin ng kanyang walang humpay na pagsisikap. Sa sandaling iyon, dumating ang malayong komunikasyon ni Minuri, na nagdala ng balita ng kanyang matagumpay na pagsakop sa piitan kay Shiro. Bukod dito, sa ilalim ng patnubay ni Shiro, ang pagkakaisa ng kanilang koponan ay lumakas. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga salitang ito ay lubos na nagpapaliwanag kay Shiro. Nagsimula niyang mapagtanto ang halaga ng kanyang kasalukuyang mga pagsusumikap. Sa mundong ito, maraming umaasang manlalaro tulad ni Minuri at ang pag-asa na ito ay sapat na para sumulong si Shiro. Nang gabing iyon, si Isuzo, na tumutugtog ng kanyang instrumento, ay bigla itong inilapag at pinadalhan ng friend request si Cody. Gayunpaman, kahit ilang beses niyang subukan, ang system ay tila nag-freeze, na pumipigil sa kanya sa pagdaragdag kay Cody bilang isang kaibigan. May tinatago kaya siyang hindi kilalang sikreto. Itong halimaw na mukhang baboy ay ang Goblin King talaga. Sa ilalim ng pamumuno ng hari, hindi mabilang na mga demi-human na lahi ang nagsimulang umatake sa mga tao. 10,000 fishmen ang dumating sa pampang at naglunsad ng mga pag-atake laban sa mga manlalaro. Sa kabutihang palad, ang mga piling miyembro ng guild ay dumating sa oras upang bilhan ang mga rookies ng oras upang umatras. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Shiro na may mali. Nagmamadaling pumunta sa meeting room ang lahat ng matataas na miyembro.
Sa pagtatanong, nalaman nilang ang mga demi-human na lahi na pinamumunuan ng mga goblins ay nagsimulang umatake sa mga teritoryo ng mga tao sa lupain. Kasabay nito, si Nayanta, na patungo sana upang magbigay ng suporta, ay nakatuklas ng isang napakalaking hukbo ng goblin. Upang maiwasan ang sakuna, agad na ipinadala ni Nayanta ang impormasyon kay Shiro. Kasunod nito, nag-organisa si Shiro ng isang remote round meeting. Ayon sa intelihensya mula sa mga linya sa harap, isang malaking bilang ng mga fishmen ang dumaong sa baybayin, at isang demi-human na hukbo na may bilang na 10,000 ay nakita sa hilagang kagubatan. Batay sa nakaraang karanasan sa paglalaro, ang timing ng demi-human na pag-aalsa na ito ay kasabay ng aktibidad ng Goblin King. Ito ay orihinal na isang limitadong oras na kaganapan sa laro na nagaganap bawat ilang taon. Gayunpaman, mula nang dalhin sila sa mundong ito, ang isipan ng lahat ay abala lamang sa kaligtasan. Hindi lang sila nabigo na talunin ang hari ng goblin sa loob ng itinakdang oras, ngunit hindi pa nila nagawang masupol ang mga ordinaryong goblins. Bilang resulta, ang mga lahi ng demi-human ay dumami sa 10 beses sa kanilang normal na rate. Bagamat hindi ito sapat upang mapagbantaan ang mga manlalaro sa Akihabara, ayon sa pagtatasa ni Shiro, kung ang mga goblin na ito ay maglunsad ng pag-atake, ang mga tao sa lupain ay tiyak na magdaranas ng matinding casualty. Bukod dito, ang mga tao ng Diyos na tagapag-alaga ng lupain, ang Knights of Azumo, ay matagal nang nawala. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, walang pagpipilian si Shiro kundi ipagkatiwala kay Sujiro ang gawain ng proteksyon. Sa pagkakataong iyon, isa pang boses ang nagsalita. Si Krusty, ang kinatawan ng Combat Guild, ay nakipagtalo sa pagkukusa sa pag-atake. Nang makita ito, napilitang ibunyag ni Shiro ang sikreto na ang kasawian ay magreresulta sa pagkawala ng memorya. Nakapagtataka, si Krusty ay tila hindi nabigla. Ito ay lumabas na noong una niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa kabilang mundo, sa kanyang desperasyon na mabilis na maunawaan ang mga patakaran nito, siya ay nahulog sa kabaliwan, nakikipaglaban sa mga halimaw araw at gabi. Siya ay nasawi ng maraming beses at sa pamamagitan nito, napagtanto niyang hindi na niya maalala ang pangalan ng kanyang alaga mula sa totoong mundo. Habang pinag-uusapan pa ito ng grupo, matagumpay na nakasama ni Natsugo si Marie. Napansin ng party ang isang napakalaking glow ng apoy sa di-kalayuan, malamang mula sa taliban ng hukbong demi-human. Sa paghusga sa kanilang direksyon, tila nilayo nilang kunin ang pinakamalapit na nayon upang gawing kamalig ng pagkain. Sa pagmamadali upang pigilan ang pag-atake ng goblin, lahat ay nagmamadali patungo sa nayon, ngunit huli na ang pagdating. Ang sumalubong sa kanilang mga mata ay isang guho na nagkalat ng apoy. Habang tinatahak nila ang nasirang nayon sa harap nila, nakaisip si Minuri ng isang matapang na ideya. Samantala, pinag-iisipan pa rin ni Shiro kung magpapadala ng mga tropa para suportahan ang maharlikang pamilya, na hindi alam na nagtalo na ang mga royal sa pulong. Nais nilang magpadala ang mga adventurer ng tulong militar habang tinatrato rin sila bilang libreng paggawa. Gayunpaman, matagal nang alam ng prinsesa ang mga intensyon ng mga nakatataas. Ang Diyos na tagapag-alaga ng mga tao sa lupain ay naglaho ng walang bakas. Upang mabawasan ang pagkalugi hanggat maaari, binalak nilang iwanan ang ilang teritoryo upang labanan ang mga goblins. Nang marinig ito, agad na naunawaan ng prinsesa ang kalubhaan ng sitwasyon at agad na hinanap si Shiro, ngunit ayaw ni Krusty na masangkot siya. Gayunpaman, ang prinsesa ay nagpakita ng pambihirang determinasyon. Bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya, ang pasanin sa kanyang mga balikat ay napakalaki. Maya-maya ay pinatawag na ang grupo sa meeting room. Gayunpaman, sa panahon ng mga pag-uusap, ang mga royal ay patuloy na umiiwas sa mga mahahalagang punto ng labanan. Hindi gustong talakayin ng mga pangunahing isyu, walang pagpipilian si Shiro kundi dumiretso sa paghabol at magtanong tungkol sa Knights of Azumo. Agad na tumigil ang maingay na pag-uusap sa meeting room. Ang mga maharlika, na corner at desperado, ay nakipagtalo, na pinagtatalunan na dahil ang mga manlalaro ay nagtataglay ng immortalidad, ang mga adventurer ay dapat na magkusa na magpadala ng tulong militar dahil ito ay kanilang tungkulin. Nang makita ang kanilang agresibong tindig, sinuntok ni Mechitaka ang mesa, nahati ito sa dalawa.
Nang ang dalawang panig ay nakakulong sa isang pagkapatas, ang prinsesa ay biglang pumasok at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sundan si Krusty pabalik sa Akihabara, na nagbabalak na kumalap ng isang voluntaryong hukbo sa pamamagitan ng personal na paraan at magsilbing tulay sa pagitan ng mga tao sa lupain at ng mga adventurer. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ang mga maharlika ay nadaig ng matinding kahihiyan. Gayunpaman, nang ihayag ng prinsesa na ang Diyos na tagapag-alaga ay nawala, agad silang sumabog sa isang galit, na parang natapakan ang kanilang mga buntot. Sa puso ng prinsesa, ang mundo ay patas. Gusto niyang magpadala ang mga manlalaro ng tropa para talunin ang mga goblins at dapat silang magpakita ng wastong kagandahang loob. Nang makita ang matatag na pagpapasya ng prinsesa, walang pagpipilian si Krusty kundi pumayag sa kanyang kahilingan. Ito rin ang pinakaaasam ni Shiro. Sa totoo lang, umaasa lamang sa mga round table meeting, wala siyang kumpiyansa na maimpluwensyahan ang lahat sa Akihabara. Sa pamamagitan lamang ng prinsesa na humakbang ay tunay na masisira ang deadlock. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Shiro, nakilala ng prinsesa ang mga manlalaro mula sa pinakamalaking production guild sa lugar. Dahil sa laki ng digmaang ito, tinatansya na kakailanganin ang napakalaking halaga ng mga panlaban. Ang napapanahong muling pagdadagdag ng mga mapagkukunan sa frontline ay isang mahalagang kondisyon para sa tagumpay. Kasunod nito, ang prinsesa ay nagbago sa isang purong puting damit sa labanan, na naghahanda upang maghatid ng isang madamdamin na talumpati sa gabing iyon. Sa pagpapatawag ni Shiro, karamihan sa mga manlalaro sa lungsod ay nagtipon sa harap ng entablado. Ang boses ni Shiro ay nagdadala ng mabigat na mapang-ipang puwersa, na walang kahirap-hirap na nakuha ang damdamin ng lahat. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang kakilakilabot. Nahaharap sa napakalaking hukbong demi-human, walang sino man ang mananatiling walang kinalaman. Pagkatapos ay ang prinsesa na ang magpapakita. Sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight, nanginginig siya habang humahakbang. Isang prinsesa na namuhay sa karangyon mula pagkabata ay kinailangan na ngayong iwaksi ang kanyang pagmamalaki upang humingi ng tulong. Ang malalim na nakakaantig na pananalita ng prinsesa ay nakaantig sa lahat ng mga manlalaro na naruroon, at bilang resulta, ang hukbong panunupil ay nakakuha ng 1,000 mahusay na mandirigma. Kinabukasan, kahit na matapos ang isang gabi ng pagmumuni-muni, hindi mahuhulaan ni Shiro ang susunod na galaw ng goblin. Upang maiwasang mapilitan sa isang passive na posisyon, kailangan nilang gumamit ng mabilis na taktika. Sa kritikal na sandali na ito, ang steamship na naimbento ng mga manlalaro ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Inatasan ni Shiro si Krusty na pamunuan ang isang pangkat ng mga matataas na antas na manlalaro sa larangan ng digmaan sa buong bilis, habang siya ay nanatili sa likuran upang magtatag ng isang ganap na operational command headquarters. Samantala, ang mga matataas na miyembro ng royal family ay nagplano na imbitahan si Mechitaka para sa mga pag-uusap. Dahil sa kamakailang paglabag ng prinsesa, malamang na bumagsak ang alyansa ng mga tao sa lupain. Upang mabilis na makontrol ang pangkalahatang sitwasyon, umaasa ang hari na pumirma ng isang serye ng mga kasunduan sa Round Table Conference, na tinatrato ang Round Table bilang isang kalyadong bansa kung saan ang prinsesa ay nagsisilbing tulay para sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Nag-iba ang eksena habang ang tunog ng singaw na sipol ay tumagos sa kalangitan at pinamunuan ng bapor ang malaking puwersa upang makapaglayag ng maayos. Bilang pinakamalakas na manlalaro ng labanan sa buong server, binuo ni Krusty ang mga layunin para sa operasyong ito. Ito ang pinakamatinding episode ng Log Horizon. Nakaharap sa isang hukbong goblin na kasing lawak ng mga bundok at dagat, si Krusty ay gumagamit ng isang palakol, na nakatayong mag-isa laban sa 10,000 kalaban. Kahit na 10,000 mga halimaw ay hindi maliliman ang presensya ng pinakamalakas na manlalaro sa server. Sa sandaling ito, ang kalabang hukbo ng goblin ay lumalakas pa, pasulong na parang rumaragas ang tubig. Gayunpaman, ang mga manlalarong humahawak sa front lines ay nananatiling hindi natitinag, gamit ang iba't ibang mahiwagang pag-atake upang lipulin ang bawat sumusugod na goblin. Sa sandaling iyon, nagpakita ang dalawang matatayog na figure, mga sandata ng pagkubkob ng demi-human race. Agad na inilipat ni Krusty ang target ng pag-atake. Sa ilalim ng pure lock target ng mga manlalaro, ang isa sa mga higanti ay agad na naglaho.
Ang pag-atake ng iba pang higanti ay mabilis na naiwasan ni Krusty, na humarap sa isang indayog ng kanyang palakol, na nagtapos sa buhay nito. Habang nangingibabaw si Krusty sa larangan ng digmaan, nagtatatag si Shiro ng Command Headquarters sa likuran, na lumilikha ng kumpletong sistema ng komunikasyon sa intelihensya sa pamamagitan ng cipher encryption upang maihatid ang mga update sa frontline sa real-time. Bagamat mukhang favorable ang sitwasyon, sa matagumpay na pagkubkob ng mga puwersa ni Krusty, nananatiling lubos na nag-aalala si Shiro tungkol sa bayan sa likuran. Kung ang mga panlaban sa likuran ay masira, ang balanse ng buong labanan ay agad na babagsak. Samantala, sa kahabaan ng baybayin ng bayan, isang nakakatakot na asul na liwanag ang lumalabas mula sa kailaliman ng dagat. Paunang hinuhusgahan ni Minuri na ito ang pangalawang alon ng mga pag-atake ng Murloc, na posibleng umabot sa libo-libo. Matapos maihatid ang impormasyon na ito sa Command Headquarters, nababalisa si Shiro at agad na inutusan ang steamship na gumana ng buong throttle. Hindi nakakagulat, nagpa siya si Marie na ipagtanggol ang bayan hanggang sa kasawian. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa tag-init, ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay sumailalim sa isang mahusay na paglukso, at ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay naging napakahusay. Ang lahat ng ito ay nagmula sa direktang disipulo ni Shiro, si Minuri, na ang mga taktika at pag-iisip ay sumusunod sa mga yapet ni Shiro. Habang kumikilos bilang commander sa mga labanan ng grupo, maingat niyang sinusubaybayan ang paggamit ng kasanayan ng bawat miyembro. Sa pamamagitan ng tamang koordinasyon, maaari nilang talunin ang kanilang mga kaaway sa pinakamababang halaga. Nang malapit na nilang tapusin ang labanan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit, na sinundan ng pagpapakita ng dalawang hari ng lobo na ang antas ay higit na nalampasan ang mga antas ng grupo. Nahaharap sa napakalawak na antas ng agwat, ang kalamangan na dati nang naitatag ni Minuri ay agad na nawala, at ang buong pormasayon ng koponan ay madaling nasira. Ang HP ni Toya ay nagsimulang bumaba ng mabilis, at kahit na ang buong koponan ay nakatuon sa kanilang pagpapagaling sa kanya, ang hindi maiiwasang pagkatalo ay hindi maibabalik. Sa loob ng 10 segundo, mauubos ang HP ni Toya, at wala silang kapangyarihang pigilan ito. Sa sandaling iyon, sumugod si Cody, direktang hinayla si Toya mula sa mga panga ng Wolf King, pagkatapos ay isinakripisyo ang kanyang sariling buhay upang ilabas ang pinaka-nakasisilaw na mahika, na nasasawi kasama ng Wolf King. Nang makarating ang grupo sa tabi ni Cody, nasa bingit na siya ng kasawian. Sa kabila ng paulit-ulit na paghahagis ng revival magic, walang ipinakitang tugon si Cody. Doon ay isiniwalat ni Isuzu ang sikreto ni Cody, siya ay isang tao ng lupain, na ginagawang hindi epektibo sa kanya ang revival magic. Nang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang grupo, tinawagan ni Minuri ang telepono ni Shiro. Ito ang episode kung saan umakyat si Shiro sa pagiging Diyos. Sa pagtingin sa naghihingalong tao ng lupain, si Cody, gumamit si Shiro ng Forbidden Tier Magic para labagin ang mga batas ng buong kahaliling mundo, pilit na hinihila pabalik si Cody mula sa mga kamay ng kasawian at ginawa siyang isang immortal na adventurer. Ilang sandali lang ang nakalipas, tinawagan ng walang magawang Minuri si Shiro sa telepono, desperadong humihingi ng tulong sa kanya. Matapos malaman ang buong kwento, agad na binitawan ni Shiro ang lahat at lumipad sa bayan sa pinakamabilis na bilis na naabot niya sa kanyang buhay. Pagkatapos ay iniulat ni Minuri ang partikular na sitwasyon. Sa sandaling nakaranas ng nakakasawi na pinsala si Cody, maraming beses silang nagcast ng revival magic. Bagamat nagsimulang lumakas ang pulso ni Cody, walang mga senyales na siya ay nagkamalay. Sa kahaliling mundong ito, mayroong dalawang espiritual na puwersa na nagtutulak sa mga manlalaro, ang kaluluwa bilang MP at ang katawan bilang HP. Kapag ang isang manlalaro ay malapit ng masawi, ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan. Kapag ang pisikal na anyo ay ganap na naglaho, ang espiritu ay mawawala ang kanyang tirahan, at ito ang yugto kung saan ang mga tao sa lupain ay nasasawi. Ito ay isang likas na batas at para sa mga adventurer, muling kumukonekta ang kanilang mga kaluluwa at katawan sa Resurrection Shrine. Para ay salba si Cody, mangangailangan ito ng casting magic na maaaring magbago sa mismong mga batas ng mundo. Sa oras na dumating si Shiro sa tabi ni Minuri, nawala na ang lahat ng vital sign ni Cody.
Isinasaalang-alang na ang paparating na salamangka ay magdudulot ng kaguluhan, pinasumpa muna ni Shiro ang lahat na panatilihin itong sikreto, pagkatapos ay inilunsad ang natatanging kasanayan ng Enchanter, ang Mona Siphon, na hinihigop ang MP ng buong partido at ini-redirect ito sa isang nakapirming target. Ang kamalayan ng isang manlalaro ay namamalagi sa kanilang kaluluwa, kaya ang unang hakbang upang buhayin si Cody ay ibalik ang kanyang MP. Ang ikalawang hakbang ay upang magtatag ng isang bagong koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at katawan. Naglabas si Shiro ng incense burner mula sa kanyang backpack, isang bihirang in-game item na may kakayahang pansamantalang buhayin ang sinumang nasawi na nilalang bilang isang zombie. Gamit ito, maaari niyang puwersahang i-connect muli ang kaluluwa at katawan. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-daang iminulat ni Cody ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Shiro, na nagpapatunay na ang teorya ng scholar ay gumagana. Pagkatapos, gumawa siya ng isang nakahanda na kontrata, isang uri ng mahika na wala sa Elder Tale. Katulad sa prinsipyo sa pagluluto or paggawa ng mga tool, ang mga bagay na gawa sa kamay sa mundong ito ay maaaring lumikha ng mga bagong bagay. Gamit ang kanyang max level na scribe subclass at top tier na materyales, ginawa niya ang kontratang ito. Kapag napirmahan ito ng parehong partido, magiging kaakibat si Cody sa Log Horizon, na magkakaroon ng access sa mga mapagkukunan ng guild at status ng adventurer. Kahit na hindi alam ni Shiro ang mga kahihinatnan ng paggamit ng magic na ito ang tanging paraan upang masira ang deadlock. Habang binabaybay ng panulat ang pangalan, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Cody at isang gintong haligi ang nalunsad sa mga ulap. Samantala, pinangunahan ni Krusty ang kanyang mga tropa sa pugad ng Goblin King, at ang malaking labanan sa pagitan ng dalawang panig ay malapit ng sumiklab. Hindi mabilang na mga spell ang inilunsad sa mga halimaw, at si Krusty ay nagpatawag pa ng level 86 Phoenix. Ang sumunod na segundo, nagngangalit na apoy ang dumaan sa buong bangin, at ang Goblin King ay pumasok sa isang baliw na estado, na kung ano mismo ang gusto ni Krusty. Hawak ang kanyang palakol, lumukso siya sa hangin, inihayag ang tunay na lakas ng pinakamalakas na manlalaro sa buong server. Ang pagkubkob ng mga halimaw sa wakas ay natapos na. Lahat ay nagpakita ng kagalakan sa pagligtas sa sakuna. Sa Cathedral of Resurrection, dahan-daang binuksan ni Cody ang kanyang mga mata. Siya ngayon ay naging isang tunay na adventurer. Habang ang dalawa ay magkayakap at lumuluha, ang tunay na panganib ay tahimik na papalapit. Para mabayaran ang mga adventurer na ito na nagbuwis ng kanilang buhay para tumulong, nagdaos ng Grand Ball ang royal family para ipagdiwang. Gayunpaman, marami ang nadama na masyado pang maaga para magsaya dahil hindi pa lahat ng mga goblins ay naalis, at palaging may panganib ng panibagong pagkubkob. Hindi nila alam na bahagi ito ng plano ni Shiro. Sa nakalipas na panahon, ang mga kalyadong bansa at ang Round Table Conference ay pumirma ng isang serye ng mga kasunduan, na nag-issue ng maraming pagsupil sa pangalan ng mga tao sa lupain sa mga adventurer sa Akihabara. Hindi lamang ito nakakuha sa kanila ng mga pabor, ngunit nadagdagan din ang aktibidad ng adventurer. Gayunpaman, ang pangunahing tauhan ng pagdiriwang ng tagumpay na ito ay misteryosong wala. Sa sandaling ito, nag-iisa sina Shiro at Akatsuki sa isang silid. Sa pagtingin sa babae na puno ng pag-iisip sa harap niya, si Shiro ay nanatiling lubos na nakakalimutan sa kanyang nararamdaman, direktang iniwan ang babae sa likod upang mag-overtime sa trabaho. Nang si Shiro ay patungo na sa silid ng scholar, ang tunog ng pagkukwento sa koridor ay nakakuha ng kanyang pansin. Pangunahing umiikot ang kwento sa digmaang ito, ngunit habang nakikinig si Shiro, lalo siyang nabigla. Ang paglikha ng bagong salamangka upang buhayin muli ang mga tao sa lupain, kabilang ang ilang detalye ng muling pagkabuhay, malinaw na alam ng babae ang lahat, at ano ang pagkakakilanlan niya. Tapos pumasok si Shiro sa study room at pagpasok pa lang niya sa loob, dumating ang scholar para batiin siya. Mga isang linggo bago nito, naramdaman niya ang aura ng world-class magic na lumulubog sa silangan. Ipinalagay niya na si Shiro ay lumikha ng bagong magic. Gayunpaman, ang parehong aura ay nakita din sa kanluran, ibig sabihin ay may nakabuo din ng bagong magic maliban kay Shiro. Ayon sa conclusion ng scholar, ang magic na ito ay nakaapekto sa teleportation gate sa pagitan ng mga lungsod at malamang na nauugnay sa maalamat na siluk.
Pagkatapos ng maikling palitan, nagpa siya si Shiro na obserbahan ng maingat ang ball. Samantala, si Akatsuki sa tabi niya ay tila abala. Hinayla siya ni Shiro sa isang tabi at malumanay na nagtanong. Sa wakas ay ibinunyag ng karaniwang walang kibo na Akatsuki ang kanyang mga iniisip. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang sumusuportang karakter na hindi gaanong nakaambag sa kamakailang digmaan. Sa kabila ng labanan, naniniwala siyang pinipigilan niya si Shiro sa lahat ng aspeto. Ngunit pinabulaanan ni Shiro ang kanyang pahayag, ipinaliwanag na ang pagkakaroon ni Akatsuki sa kanyang tabi ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon. Ang taos-pusong mga salitang ito ay nakatunaw sa puso ng dalaga. Dahil sa sandaling iyon, inanyayahan siya ni Shiro na sumayaw. Sinubukan niyang tumanggi sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya sanay, nalantad lamang kapag binanggit nito na palihim siyang nakitang nagsasanay. Namumula, tinanggap niya ang imbitasyon nito. Nagsimulang sumayaw ang dalawa, na binubuo ang pinaka-nakasisilaw na kabanata sa kahaliling mundong ito. Sa hindi inaasahan, kinabukasan, dalawang tagahanga ang talagang gustong makipag-date kay Shiro. Lumalabas na upang ipagdiwang ang matagumpay na pagsakop sa mga goblins, magdaraos ang akihabara ng isang pagdiriwang ng taglagas, na siyang perpektong pagkakataon sa pakikipag-date. Ang mga bata ang kailangang pumili, habang natural na kinukuha ng mga matatanda ang lahat. Upang makuha ang pabor ni Shiro, sinimulan ni Minuri ang paghalungkat ng mga kahon at rack, na pinag-isipan ang kanyang mga utak para sa perpektong damit para sa date ng susunod na araw. Napansin ni Isuzo ang kanyang iniisip at nagpa siya na tulungan siyang pumili ng pinakamagandang kasuotan. Samantala, kinukwestiyon ni Akatsuki ang kanyang mga pagpipilian sa buhay, nagulat na makitang ang kanyang karibal ay talagang isang estudyante sa gitnang paaralan. Ang masaklap pa nito, lahat ng mga damit niya ay mga assassination weapons na walang kahit isang disenteng damit. Determinado, kinuha ni Akatsuki ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, nag-iisang pumasok sa isang tindahan at hinihingi na makakuha ng tamang damit. Sa araw ng date, dumating si Shiro ng maaga kasama ang dalawang babae. Napapaligiran ng mga mag-asawa, hayagang nagsimula si Shiro ng harem noon at doon. Ang mas masahol pa, ang dalawang babae ay nagsimulang magpalitan ng pagpapakain kay Shiro, na nagseselos sa mga nanunood na maaari nilang mapunit siya sa lugar. Sa huli, nabusog si Shiro na parang isang otako. Para matulungan siyang matunawan, umalis si Minuri para bumili ng pampalamig ng tiyan, at hindi bumalik sa normal si Shiro hanggang gabi. Nakahiga sa isang upuan, pinag-isipan niya kung paano makihalubilo sa mga miyembro ng kanyang guild. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim na sinundan siya ni Akatsuki at, sinamantala ang walang laman na paligid, sinimulan niyang haplusan ang ulo ni Shiro. Sa kasamaang palad, ang eksenang ito ay nasaksihan ni Minuri, na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata at tumakas na umiiyak, ayaw tanggapin na ang taong gusto niya ay kinukuha. Pagkatapos, nagkataon na dumaan si Toya, at nang makita ang kanyang kapatid na babae na nalilito, inalok siya ng pagpapayo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napagkasunduan ito ni Minuri. Kung tutuusin, bata pa siya at may maraming pagkakataon na habulin si Shiro. Kinabukasan, gumawa ng matapang na hakbang si Akatsuki sa pamamagitan ng sadyang pagsusuot ng bagong aksesori sa buhok, umaasang purihin siya ni Shiro. Gayunpaman, si Shiro ay sobrang abala sa kanyang trabaho na hindi man lang niya ito sinulyapan, na ikinagalit ni Akatsuki at itinaboy siya. Samantala, mas nagsanay si Minuri, pinili ang parehong subclass kay Shiro bilang isang apprentice at masigasig na nagtatrabaho sa pag-transcribe ng mga record ng istatistika para sa lugar ng kaganapan. Sa napakaraming tao na dumalo sa pagdiriwang, ito ay isang magandang pagkakataon sa pagsasanay para kay Minuri. Gayunpaman, ang buhay na kapaligiran ay hindi ganap na positibo, dahil nagpakita ang mga magugulo na NPC. Isang marangal na NPC ang nagdulot ng eksena sa tavern, na nagbubuga ng vulgar na pananalita na ikinagalit ng lahat. Nang malapit ng sumiklab ang isang away, si Nayanta ay pumasok sa tamang oras upang pigilan ang sigalot. Sa ibang lugar, si Shiro, na nasa labas ng pamimili, ay nakatagpo ng problema nang magsimulang makipag-away ang isang kanlurang NPC sa isang tindahan ng damit. Sinubukan ni Shiro na mamagitan, ngunit bigla siyang binato ng NPC ng suntok.
Tumugon si Shiro sa pamamagitan ng pagpapakawala ng matinding layunin ng pagpaslang, matagumpay na tinakot ang NPC. Gayunpaman, ang mga tao sa lupain sa kanilang paligid ay nagsimulang magdulot ng mga pagtatalo. Naghinala si Shiro na may sadyang nag-o-orchestra sa mga insidenteng ito para isabotahe ang Akihabara. Sinubukan niyang maghanap ng mga pahiwatig sa mga salungatan na ito ngunit natuklasan niyang walang konkretong plano ang mga salarin. Nagdudulot lamang sila ng kaguluhan ng walang layunin, kumikilos ng ganap na hindi mahuhulaan. Maging si Shiro ay naiwan sa kawalan sa pagkakataong ito. Bagamat alam niya ang intensyon ng kalaban, wala siyang paraan para kontrahin ang mga ito. Habang nahihirapan si Shiro kung paano haharapin ang mga hindi makatwirang kaaway na ito, nakatagpo niya si Sujiro at ang grupo ng mga fangirls na sumusunod sa kanya. Nagbigay ito ng ideya kay Shiro, na pagpasyahan niyang gamitin ang kanyang mga babaeng tagahanga para gumawa ng isang malaking stunt. Lalabanan niya ang Mahika gamit ang Mahika. Di nagtagal, nagkabisa ang tusong planong ito, at mabilis na nabawasan ang mga insidente ng salungatan. Lumabas na si Shiro ay gumamit ng honey trap, na nagpapatrolya sa lahat ng dako ng kanyang mga fangirls. Sa mga magagandang fangirls na ito sa paligid, maging ang mga tao sa mga NPC ng lupain ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan na magdulot ng gulo. Samantala, ang prinsesa ay nag-host ng isang piging nang ang Western NPC merchant na si Malvis ay dumating nang hindi inanyayahan at humingi ng personal na madla sa kanya. Sa sandaling magsalita siya, nagsimula siyang gumawa ng mga sarkastikong pananalita. Una ay tinutuya ang lungsod bilang basura, pagkatapos ay nginis siya ng mga maharlika sa pagdalo sa parehong piging ng mga karaniwang tao. Alam ng prinsesa na siya ay may problema, ngunit masyado siyang natakot para sumagot. Si Malvis ay naging mas matapang, hindi lamang ginawa ang prinsesa na magbuhos ng alak para sa kanya, kundi pati na rin ang palihim na pag-amoy sa kanyang buhok, na halos mag-udyok sa mga nakapaligid na bisita sa karahasan. Sinubukan ng prinsesa na i-defuse ang sitwasyon, ngunit biglang sinabi ni Malvis na nagdala siya ng 500 tonelada ng seafood tribute at nangangailangan ng malaking storage space. Nang malapit na itong ayusin ng prinsesa, idineklara ni Malvis na nagsumite na siya ng naunang kahilingan, ngunit hindi pa ito naproseso. Pagkatapos ay tahasan niyang kinutya ang prinsesa, na iniwan itong tulala. Sa kritikal na sandaling ito, dumating si Shiro sa piging at agad na nakita ang plano. Ginamit ni Malvis ang kalakalan bilang dahilan para isabotahe ang pagdiriwang. Kasama ni Shiro ang pinuno ng Oceanic Guild at si Krusty, na agad na pinalakas ang kumpiyansa ng prinsesa. Ipinahayag ni Shiro, ito ang lahat ng kasalanan ng prinsesa, na nag-uudyok ng kawalang kasiyahan sa publiko. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Krusty dala ang isang peking application letter na nagsasabing kakatanggap lang ng round table ng kahilingan. Natigilan si Malvis, dahil hindi pa siya nagpadala ng anumang aplikasyon. Gayunpaman, iginiit niya ang agarang pag-iimbak. Sa hindi inaasahan, habang puno ang mga bodega ng round table, ang storage ng Oceanic Guild ay may higit sa sapat na kapasidad. Dahil sa pagkataranta, natarante si Malvis, na nag-udyok kay Krusty na tanungin ang pagiging tunay ng kanyang seafood cargo. Sa kanyang kasinungalingan na nakalantad, si Malvis ay walang pagpipilian kundi ang tumakas sa kahihiyan. Matapos maresolba ang usapin, formal nilang inimbitahan ang prinsesa sa evening party. Samantala, pumunta si Shiro sa likod ng entablado at mahinahong kumain ng noodles habang ginagampanan niya ang papel ng kontrabida, kaya hindi nararapat para sa kanya na lumapit muli sa prinsesa. Si Minuri, gayunpaman, ay malalim na naguguluhan. Bakit niya sinasadyang ayawan siya ng mga tao? Casual na sumagot si Shiro na ang pagkamit ng layunin ay ang mahalaga, ngunit mahigpit na pinagalitan ni Minuri. Dahil dito, napagtanto ni Shiro na palagi niyang tinutulungan ang kanyang mga kasama nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang sarili, at ipinangako niya kay Minuri na sisimulan na niyang pahalagahan ang kanyang sarili ng higit pa mula ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Akatsuki ang eksenang ito at labis na naapektuhan. Palagi siyang nasa tabi ni Shiro, ngunit hindi niya napansin ang mga pasanin nito. Nang maglaon, nakatagpo ni Shiro ang isang babaeng NPC na, sa kabila ng kanyang mapaglarong kilos, ay agad niyang inilantad ang kanyang disguise. Siya pala si Noira, ang pinuno ng pangkat ng Western player. Matapos dalhin sa mundong ito,
Minanipyula niya ang mga lokal na maharlika ng NPC, ginamit ang kanilang kayamanan para bilhin ang Resurrection Shrine, at pinilit ang lahat ng adventurer na sumali sa kanyang guild, na itinatag ang kanyang sarili bilang pinuno ng rehiyon. Nang makita ito, inamin ni Noira na pumunta siya sa Akihabara para i-recruit si Shiro sa kanyang guild. Hindi maintindihan ni Shiro kung bakit ganoon na lamang ang tingin niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Noira na dati siyang ordinaryong estudyante sa high school na walang nakapansin, kahit noong naglaro siya ng Elder Tale. Isang enchanter lamang ang kumilala sa kanya at nagbigay ng mataas na papuri sa kanya. Biglang napagtanto ni Shiro na sarili niyang kasalanan ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Noira na hikayatin si Shiro sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang paraan upang bumalik sa totoong mundo. Kung ikukumpara sa mga walang silbing pasanin sa Akihabara, maibibigay niya kay Shiro ang lahat ng kailangan niya. Ang mga salitang ito ay pumukaw ng ilang tukso kay Shiro. Ngunit nang maalala ang mga kasamang sumuporta sa kanya noon pa man, mariin niyang tinanggihan si Noira. Bagamat siya ay kaakit-akit at maganda, naniniwala si Shiro na hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kaibigan. Kabalintunaan, lalo lamang siyang nagustuhan na i-recruit ni Noira. Kasabay nito, ang pagdiriwang ng taglagas ay mapayapang natapos. Ngunit ang lamat sa pagitan ng dalawang paksayon sa laro ay nagsimulang lumaki. Ang mga hamon na kinakaharap ni Shiro at ng kanyang grupo ay nagsisimula pa lamang.